Hello everyone! This is a video bago mag-start ang storm sa Dubai. Ayan Siguro na naman nahihigop na siya. yung tubig, ano? Eto na naman siya. Ito nga, umaambon-ambon. Umuulan na naman. Hindi, ano naman yan? Maitim. Uy, grabe to ah. Parang ganyan yung ano, di ba? Baby, Muna ate. may pipicture na ako sa yung kotse. Alam mo itong kotse na ito, kahapon pa ito lumubog. Ngayon nandito pa. Ayun. Ayan na naman siya. Namumuo na naman siya. Kanina nakita na natin ang haring araw. Ayan. My goodness. Magmula kagabi pa yung mga sasakyan na yan. Yan. Grabe. Ayan o. Look. Ingat, mag-ingat kayo. Huwag na po kayong lumabas ng bahay. Eto na. Bumagsak na siya. Malakas na ang ulan. Grabe. Ayan. Oh. Oh my God. Grabe yung ulan. Grabe na yung traffic. Kawawa naman. Eto na, medyo tumila yung ulan. So, 2:00 ito ng hapon. Ihahatid ko si ate sa bus station kasi ngayon yung schedule niya ng naglinis at nagplansya sa bahay. So, usually 5 minutes lang to from our house. And ito yung dinatnan namin. Time check. 3:00 ng hapon. Pero, ganyan katindi. Ganyan kadilim. Oh, masarap ba yung avocado? Mag-avocado muna tayo. My gosh. Ayan na. Ayan na. Ang malakas na ulan. Oh my gosh. Walang bus na dumadating kaya inabutan kami ng ulan. So kakaantay ng bus. Wala talaga. Ayan, nasa loob kami ng kotse. Ate, tingnan mo. Oh my God. Naabutan tayo, oh. Oo, naabutan tayo. Sa bus na to. Sa bus na ito. Sobrang lakas ng ulan. As if, feeling mo, tatangin yung kotse mo kasi ang lakas din ng hangin. So, parang nasa loob kami ng parang, hurricane ba yun? Or something. Kasi pwedeng i-lift up yung kotse. Ganun siya katindi. Kasi nakikita namin yung mga puno, as in, nagsusuri talaga siya. Para siyang signal number 4 ng Philippines. So, ito, right after tumila or humina yung ulan, immediately umalis ako sa pwesto ko kasi ayokong matrap doon kasi baka mamaya bahain kami. Hindi na ako makalusot kasi mababa yung kotse nila ko maliit. Naka-lowered pa. So, hindi ito yung sasakyan usually na ginagamit ko. Taas mo ate. We are inside Arjan and then passing through the school na North Anglican School kasi behind that is our building. And dito, may mga build-up na mga baha all in the runabout. So, kaya dapat talaga mag-ingat kasi yan nag-i-start na siya mag-build up.
So, ito na yung area na malapit sa school ng North Anglican School. So, yung area na to medyo mababa. So, dito medyo kailangan mag-ingat. Lalo na dun sa area ng isang runabout. Ayan, ayoko dyan tumaan eh. Gusto ko sana dyan tumaan eh. Ayun, ang lalim, no? Oo, kaso dito flooded daw eh. Sabi ni ano eh. And nasa right side ko yung North Anglican School. So, usually ito yung ruta na medyo mataas na part. Pero sa kabilang side, sobrang baba nun. Sobrang baba nun. Dapat sa gitna tayo. Para walang ganong bato. Ay, sangi doon eh. Kaya lang ayoko doon. Baka maluwak pa tayo doon ng sobra. Ayun, yung soil erosion. Tapos, on my right side also, ito yung Australian School. International Australian School. Ito, hindi ko nakita na may baha pala. Ano po? Ganyan. Ang lalim ba nun? Oo. Tayo sa gitna para mataas. Pa dito hindi gana eh. Ito, malapit na kami sa bahay namin, pero merong isang struggle dito. Challenge dito kasi meron ditong manhole lagi ng mga nabubukas kapag umuulan. Hindi ko na din pinauwi si ate kasi wala din masasakyan at baka ma-stranded din siya. So, bumalik ulit kami sa bahay namin. So, ito na. Ito na yung area na medyo magiging challenge sa amin. Tuwan-tuwa siya. Grabe. Tuwan-tuwa siya. Tamaan siya yero. Ba yan? Ayan na. Ang hindi natin malalaman kung paano tayo pupunta dyan. Ito na yung part na challenging. Ito na yun. How can we go there? Ayan. Ito ang ating ano. Ito ang ating my God. Oh, ayan ang struggle namin. Ayan. Ayan. Paano kami pupunta dyan, Roberto? Ito pa. Ayan. Diyos ko. Nandito na ako. Pero paano? Kaya niya. Kinaya niya eh. Oh. Pwede ko kayang isabak to doon? Finally, nakalagpas kami. Hindi namin na video kasi sobrang focus kami. Nakaya namin. Yun na, balik na. Diba? Dito tayo. Uwi namin, tinignan namin agad kung anong effect ng ulan na malakas. Ayan, traffic na yan. Tapos yung baka yun. Tapos, nagkaroon kami ng bagong lake dito. Grabe yung traffic, oh. Oh. Kaya nakatindi.
May kidlat-kidlat pa. Kita nyo? Robby, look! Ay! Look! You cannot even see anything. Oh, that's what I mean. Asan yung mga ano, That's yung why mga... I called you. Nasaan yung mga ano, yung mga lights? There's no lights. Oh, wala ano yun sa ano. Yung ilaw, nasaan yung mga ilaw? There's no ilaw. Bakit pinatay na nila kasi Wala. sobrang ano. My God! Oo, lumilipad yung mga ano. Tama yung... Grabe yung ulan. Alis na. Kanina lang nakikita ko sila eh, oh. Ngayon wala na. Wala na nga yung ano, no. Asan yung mga poste ng ilaw? Inalis na nila siguro yung ano, ilaw. Pinatay na nila sa sobrang ano. God. Ito mahirap dito yung mga ano. Goy, grabe dito. Nakakatakot na hindi mo na makita kanina, di ba? Kanina binidyohan ko pa, nakikita yung city tsaka yung doon sa kabila. Oh, parang matatabunan na yung mga yan eh. Dapat sumilong muna sila eh. Oo. Tingnan mo, wala na yung mga ilaw ng poste. Oh my God, nakakatakot. Tapos tingnan mo yung mga ano, building doon. Dati kitang-kita yung mga ilaw na yan, oh. Yan yung ulan, oh. Nililipad talaga ng hangin. Kaya nga, nakakatakot. Diyos ko, Lord. Oh, ayan na. Oh. Medyo maliwalas na. Ayan na, nakita na yung poste, ate. Ibig sabihin may ilaw yung poste, hindi lang ano. Hindi lang siya nakita kanina kasi sa sobrang lakas ng ulan. My goodness, kawawa naman yung mga taong may stranded. Tingnan nyo, oh. So, ayan na yung kanina. Imagine mo na umuulan kanina, ganyan kadami. Ganyan kadami yung mga nasa, ano. Ayan, hanggang ngayon, umaano pa eh, oh. Pero yung linaw na yan kanina, yung ulan na yun, walang nakita. Diba? Sobrang madilim. Eto na the next day. Yung mga effect ng ulan, eto na yung mga effect. Eto, malapit daw ito sa Barshawan, malapit sa Mall of the Emirates. Actually, maraming mga mall ang nabutas ang bubong at ang nangyari is maraming mga store na nasira, nabasa. And ito yung isang sample lang ng ano, ordinary day ngayon, ng day 1. Ito pang day 2 na ito. So, ito yung pinost nung isang friend namin nung nagbabiyahe siya para i-monitor, pakita kung gaano ka damage. Yung mga nakikita niyo mga sasakyan na yan. Ano yan? Mga stranded yan. Yan yung mga tumigil na nalubog sa baha kaya nakatigil yung mga yan. So, eto may papakita niya kung gaano ka lubog yung area. Tapos pagpanik niya, as in baha pa din. Sobrang baha. So, ayan, nakita nyo, no, kung gaano. Ano na yan, ha? Pangalawang day na yan. The second day after the storm. So, still maraming mga stagnant water, hindi pa nare-release ang mga water. So, ayan, one sample of after the math. So, this one, mga highway to, ito yung mga fast
lane, fast moving mga highway. Pero ngayon, para siyang dagat, ilog, sapa. Sobrang daming tubig na binuhos nung bagyong yun. Kaya, lesson learned yan. Kasi first time in the history na nagkaroon ng ganitong klaseng ulan ang Dubai. So, talagang unprepared sila. Not like Philippines na mulan man, umaraw, kayang-kaya. Pero ito talaga as in, super hirap. Maraming walang kuryente, maraming walang access, hindi sila makababa, walang elevator. Usually kasi dito lahat nasa mga apartment, condominium type, and usually matataas yung building. So, pag walang elevator, ang hirap magpanik baba sa building. And walang mga delivery ngayon. Very few ang delivery. Very few din yung access na magdi-deliver. So, ngayon, ang ginagawa nila is helping hand, helping each other, reaching out kung sino may kakayanan. Yun lang ang nakaka-help. Kasi, kahit ngayon, tirik ng araw, pero ang dami-dami pa rin mga stranded, madami-dami pa rin water. So, I hope this bring awareness to all of us na we should always be prepared in everything we do, and we have to take care of the nature, yung environment. We have to bring awareness na alagaan natin yung ating kalikasan. Thank you for watching. Like, subscribe my channel, and stay safe. Always take care. Sending plenty of love to all of you.